Ang paksa, PRRD Act, inihain ni Senator Amy Marcos ang panukalang humihiling na ipagbawal ang pag-aresto o pagkulong sa sinumang Pilipino at paglipat dito sa isang international court nang walang warrant of arrest galing sa local courts ng bansa. Ang sagot ko, labag sa batas na di-arestuhin ang may kasalanan, at pansamantalang makulong ito hanggat nagpiyansa pag di pa nahahatulan. Ang Pilipinas ay mayroon international policy, o kasunduan sa anumang bansa, na kapag ang isang tao Pilipino man o hindi ay kailangan isuko kung saan siya nagkasala. Ang Pilipinas ay may batas na kapag caught on the act, o may tinakasan na crime ay pwede arestuhin o ikulong kahit walang warrant of arrest. Si PRRD ay may ongoing case na siya nga mismo ang nagsasabi na pumunta na ang ICC sa Pilipinas para hulihin siya. Ang sino mang criminal na at large, ay pwede hulihin kahit walang warrant of arrest kapag ito'y pinahuli ng korte o ng DOJ o ng anumang judicial competent authorities ng agaran kung may posibilidad na makatakas ang criminal. Ang paksa, ipinagbabawal din ng panukalang batas ang mga investigasyon, pag-aresto, detention, o anumang legal action at assistance ng walang permit mula sa Department of Justice, DOJ, at Department of the Interior and Local Government, DILG. Ang sagot ko, may mali sa bahaging ito. Paano ipagbabawal ang nasabing legal action? Dito nabanggit na, kapag wala raw permit, ibig sabihin may iba pang kukulang permit maliban sa warrant of arrest. Kung naalaala nyo, sa hearing ay natanong si General Torre kung sino ang nagbigay ng warrant of arrest, at sinabi niya ang DOJ. Kaya paano at nasabi ni Senator Amy Marcos at ng iba pa na illegal ang pag-aresto kay FPRRD? Kaya paano nasabi ng iba na may illegal detention? Kung nilalabas sila sa lugar kung saan hinuli si FPRRD ay ayaw nilang lumabas at may batas na pwede hulihin ang criminal kahit dinadala ang warrant of arrest. Ang paksa, pinangalanan ni Senador Amy ang Senate Bill No. 557 na President Rodrigo R. Duterte Act, na inspired umano sa pag-aresto at paglipat sa dating Pangulo sa International Criminal Court, ICC, sa The Hague, Netherlands. Ang sagot ko, parang may pagka-weird ang ginamit na pamagat, bakit naman isa sa pangalan sa isang lumabag sa batas ng bansa at o sa international law at o sa isang weird na tao at o immoral at o criminal at o punong-puno ng iba't ibang corruption, at pro-Satan at pro-hell na tao? Ano ba yan? Ginagawang inspiration ang kinasusuklaman nila. Ayaw nga nilang arestuhin si FPRRD ng ICC kahit si FPRRD mismo ang paulit-ulit na humiling na dalhin o hulihin na siya ng ICC. Walang ilegalidad sa pagdala kay FPRRD sa ICC. Unang-una siya ang humiling. Pangalawa, bago ipinagbitiw ni FPRRD ang Pilipinas sa ICC ay naisampa, o ongoing na ang kaso, ayaw niya lang dati na hulihin siya. Ang paksa, maaaring maharap sa 20 taong pagkakakulong ang sinumang lalabag sa naturang batas. Ang sagot ko, kakatawa naman ang isinasa batas na ito. Una, yung iba dito ay batas na, pangalawa ang ibang nasaad dito ay paglabag sa Constitution at international policy at o mga kasunduan sa ibang mga bansa, pangatlo ang pangit ng pamagat ng isinasa batas na ito. Para hindi na maulit ang sinapit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, hinain ni Senator Amy Marcos ang PRRD Act sa Senado. Hindi na dapat maulit ito nangyari kay Presidente na kinidnap siya at dinala rito sa ibang bansa. Wala tayong masasabi dahil yung ICC ang may proseso sila na kanila, pero para sa atin sa Pilipinas, labag din sa ating batas ang nangyari. Kaya kailangan managot. Bago di maulit yan, baguhin muna ang international policies at kasunduan ng Pilipinas sa mga ibang bansa. Paano naman masabing kinidnap, may warrant of arrest nga na inisyo ng Judicial Competent Authority, ang DOJ, kaya ibig sabihin arestado, hindi kidnap, at hindi kinontra ng Supreme Court nang inapila sa kanila. Kaya sa mga nabanggit ko, paanong naging labag sa Pilipinas ang pag-aresto at pagpadala kay FPRRD sa ICC?